So guys, magandang araw, no? Kardema. Na-deny pala yung no? Kumbaga, nag-run pala yung disqualification ng Duterte Youth Party List, no? Paano ba yan, Boss Kardema? Di ba may pronunciation ka? Di ba, kilala nyo si Kardema, no? Ronald Kardema. Tumakbo tong bukal sa Batangas, Ewan ko kung nanalo. Pero alam ko, talo yata Parang sila mag-asawa No? Pero, ito yung balita, no? Kumbaga, yung disqualification na grant. So, na-revoke ang kanyang registration. Di ba nag-pronounce ka dati? Nag-statement ka, nagsigaw-sigaw ka pa na ilalabas mo ang baon ng COMELEC pag ikaw hindi na proklama. So, bakit hindi mo gawin ngayon? Diba? Ito, panoorin natin ito. So, makakapiling po natin ngayon mga kapamilya. Attorney, magandang gabi. Tony and Casey po ito. Magandang gabi po, Sir Tony. Ang Casey sa lahat po natin taga-subaybay. Good evening po. Good evening. Ano nga ho ba ang naging batayan nitong decision ng COMELEC? Second division nga ba, Attorney? Tama ba? Tama po, second division po. Ang naging batayan po nila, Sir Tony, Ma'am Casey, ay talaga napatunayan po na hindi nag-comply dun sa jurisdictional requirements yung Duterte Youth Party List, kung saan po kasi ang kauna-unahan po dyan ay yung publication po mismo ng kanilang petition, yung manifestation of intent to participate at yung listahan ng nominees kasama na ng order. Ito po kasi itinuturing po at kailangan para maipakita sa buong Pilipinas, sa buong mundo, na ito yung intensyon ng party list. Ito yung mga tao sa likod ng party list. Nang sa gayon, merong makapag-propose kung sakali mang mag-grant po yung kanilang registration pagdating ng eleksyon, malaman sino ba ang mga taong nasa likod ng party list. Hindi po sila nag-comply. At ikalawa po, merong mga napatunayan na paglabag po sila doon sa mga alituntunin na kailangang sundin kapag naman ikaw ay nag-granta na ng iyong registration. Meron po mga ilang bagay na napatunayan na hindi nila po nasunod. Sandali lang Attorney Rex. Hala! Itong hindi nila pagsunod, ito Palakpakan! Unang beses pa lamang nila tumakbo bilang party list? Patay. Pangatlo siya no? Pangatlo, ganun. Pangalawa yata. Kasi una, akbayan So, talagang nilaglag doon ang COMELEC. Ay, nako. Ngaw-ngaw mo noon, iyak ka ngayon. Ano si Ronald Cardema? Kinang yaba kasi ng hayop na yun Ubod kasi ng yabang hayop na yun. You only need to register once ba? Or for this midterm? Hindi po. Go ahead. Opo, yung sa publication po, doon sa kauna-unahan pa lamang, kung matatandaan po natin, sometime in 2018 po, nag-file po ng petition for registration ng Duterte Youth. Technically kagad po, technical sila, hindi na-deny kagad ng isang division yung kanilang petisyon. Ngunit sila nag-file ng motion for reconsideration at doon sa motion for reconsideration, nag-grant po sila. Pero lumalabas kasi, una, hindi nagkaroon ng publication po talaga yung mga nabanggit na dokumento, yung petisyon, yung manifestation of intent, at yung listahan ng nominees, pati na rin yung order. Kumbaga po ay may nalaktawang proseso doon sa kanilang pagpa-file ng registration. At sinasabi pa nga po ng division na hindi po na-hearing on the merits yung itong petition na to. Pangalawa, ito naman po, patungkol sa parating na nung nakaraang halalan, may mga napatunayan, nilabag nila yung mga Facebook post nila na nag-a-advocate ng violence, yung pagsuporta, naging adjunct ng ahensya ng pamahalaan, at yung po pala, napatunayan doon kasi nung nag-file sila ng petition, ginamit po yung pagiging assistant secretary na nung kanilang chairman na bilang kasama as represented by the assistant secretary Ronald Giancarlo Cardema as Assistant Secretary of the National Youth Commission. So, hindi lang naman daw po pala patungkol sa funding ang tinatawag na suporta, kundi maraming paraan kasama na dito yung impluensya at iba pa. So, ang dami mo palang violation, ayop ka. Kasi naupo sila hindi ba? Naupo sila the first time
Anong So ito yung kauna-unang ano party ang list mangyayari talaga na dun sa nilaglag, pagkaupo no? nila? Ang dami niyang boto, Wala na, pangalawa to. nakaupo na sila eh. Pero meron So, bang ibig sabihin epekto? mga kaibigan, may merit, di ba? Hindi naman to lalaglag ng Comelec pag ano eh. Karma na. Ang ingay mo kasi, ang daldal mo kasi Cardema eh. Yun, sisisihin mo na naman si Marcos. Eh, ba't pinapolitika yung mga pangalang Duterte, yung mga Duterte supporters, pinapolitika, eh, na naman sila. Magtatawag na naman sila ng people power. Ang ano lang naman nila, power, wala silang people. Ang kaya lang nila, power, walang people. Wala na kasi mutin academic na po, tapos na po yung terminong nauna. So may impact po ito dito sa paparating nilang termino. Tandaan po natin, hanggang ngayon po nakasuspende, yung pa rin yung kanilang proclamation. Kaya hindi pa sila nakakaupo, naituring na parang kailangan, napaka-importanting question ito sa kanilang pagkapanalo. Kaya nga po, ngayon, na hindi pa sila nakakaupo, minabuti po ng komisyon na i-resolve na yung lahat ng question sa kanila. At ito nga po napatunayan ng Second Division, kinakansela yung kanilang registration dahil nga po una, talagang void ab initio yung kanilang registration, hindi nakakomply sa jurisdictional requirements. Okay, At yak na ikalawa, Cardema. nalabag nga po patungkol sa kanilang registration. Palakpakan, palakpakan. Okay. So, kung Palakpakan executory na itong may kasama. decision ng Comelec Second Division Yak. by, ang tawag dito, by July 28, pag nagbukas na yung regular session ng 20th Congress, hindi po pwedeng lumahok yung kanilang nominee sa Kongreso. Hindi sila makakapanumpa. Uncertain registration eh. Hindi talaga pwede, Tama man. po, hanggat wala po kasing nai-issue na Certificate of Proclamation, hindi po kinikilala ng House of Representatives yung magiging nominee. Hindi po makapag-o-oath of office, hindi rin makapag-assume dahil yung pong proclamation, yun ang number one requirement. And by the way po, tama po yung nabanggit ninyo kanina talaga, na kung sakali man hindi pa naman po ito final and executory na sa division, maaari pong umakyat sa Commission and Bank sa pamamagitan po ng motion for reconsideration. At inaasahan din po natin, ano man po ang maging resulta, whether ito po ay katigan ng Commission ng Bank and desisyon ng Second Division o mag-iba ng landas, ibig sabihin, pumanig naman po sa kabila, alam po natin, aakyat at aakyat pa rin sa kataas-taasang hukuman. When a party list, kunwari, no, na nanalo na sa halalan, ay madidisqualify, meron ho bang provision sa ating election code na merong papalit na ibang party list pwedeng pumasok in place of that disqualified party list? So, hindi naman po sa papalit, kung dahil po ganito po ang mangyayari. Kung sakali po talaga magiging final and executory na kanselado na, it's as if hindi po talaga sila kasali. Ngunit kasama po kasi yung boto sa binibilang. So, mangyayari po dahil sa utos nung ating decision ng Supreme Court na kailangan mapunuan talaga, meron at meron pong maluluklok talaga. Mababase po, magre-recompute ang COMELEC based dun sa percentage ng mga boto na natanggap nila. Meron bang makakatanggap mula doon sa dulo? May aangat ba? O meron bang madadagdagan ng upuan doon sa mga nauna ng iproklama? Hindi pa po tayo umaabot na dahil hindi pa naman po nagpa-compute sa ngayon ang COMELEC po. But then would you have to wait for the final decision on the matter? Kung umakyat pa ito sa Korte Suprema, gano'n, no? Yun naman pala, hindi pa pala. Hindi pa naman pala final and executory, Cardema. Pwede ka pa magsaya. Ay, hindi naman po. Ganito po kasi ang proseso. Kung sakali man po hindi sila mag-motion for reconsideration, magiging final and executory po ito. Ang kasunod na po mangyayari dyan, magkakaroon po ng certificate of finality. Sa tingin mo si Cardema, hindi hindi mag-motion? Putangin ang ayip. Nag-iiyak-iyak na nga nung hindi pa pinoproklama. Hindi nga nakasabay sa proklamasyon ng mga party list, nag-iiyak-iyak na Paano pa kaya pag-cancel ang registration? Ang ina, baka binugbog na asawa nung pag Tang ina mo kasi, tanga mo kasi, sabi nga. Tanga mo kasi, wala ka nagawang batas.
Tanga mo, wala kang nagawang batas. Yung pagtatransfer lang ng Manila International Airport galing sa Ninoy. Anyway, yun lang. Magandang araw. Have a nice day. Adios.